Welcome once again to the Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, and we are in the Novaliches, Quezon City local church. We are thankful to the Lord for yet another beautiful Sunday morning. Ang ating tema sa Camp 2026 ay napakaganda, maturity in Christ. Yan, maturity in Christ. And this is the goal for every believer. Sa bawat anak ng Diyos, sa bawat iniligtas ng Diyos, ang nais ng Diyos ay tayo ay lumago. At ang paglago, mga kapatid, ay it's not an option. It is not a choice. Growing, you like it or not, you're gonna grow. Sino sa inyo ayaw nang tumangkad? Ayaw nang gumaling, ayaw nang umayos. Mga kapatid, sa ayaw mo't sa gusto, especially if you're young, you're gonna get taller. You're gonna get better. And as a Christian, we're still young. And your propensity, your inclination to grow is important. Na ikaw ay lumalago, mga kapatid, nung tayo iniligtas ng Diyos sa kapahamakan, sa kadiliman, sa kasalanan. Mga kapatid, medyo malayo-layo na ang ating nararating. Kilala natin ang ating sarili, tunay na binago tayo ng Diyos. O sabihin mo sa iyong katabi, binago na ako ng Panginoon. Araw-araw, hindi pa tapos. Lumilikha ang Diyos ng bagong pagkatao sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, mahalaga ang bawat isa sa atin ay lumalago. And today, you will not go out the same way. As you listen to the Word of God, you are being fed, you being strengthened, and every decisions that you take will incur greater possibility to grow. Mga kapatid, mahalaga that itong bagay na ating mararanasan sa mga huling susunod na mga araw at sandali ay gawain at biyaya ng paglago sa paglilingkod sa Panginoon. Yes, hindi ka mananatiling ganyan. You're not gonna be the same. As a matter of fact, let us have this desired result. That what we want when we come to the church, when we listen to the Word of God, is that we continue to grow. Don't come to church and be the same person as you go out. Mahalaga, may nilalayon tayo na paglago sa bawat pakikinig ng salita ng Diyos. Ikaw ay lalong gagaling, lalong ikaw ay lalakas. Sino sa inyo lumalakas sa paglilingkod? Sino sa inyo nanghihina paglabas? Pastor, parang ang hina-hina ko na. No? Mga kapatid, mahalaga that when you come to the Lord, when you come to the church, when you get closer to the Word of God, meron kang yung piping panalangin na hindi naman naririnig ng lahat, na bago ka humakbang sa church, lalakas ako. No? Tatayog ang aking pananampalataya. You know? That when every step you make, every breath you take, the desired result is for you to grow. Every moment, every minute of your time with God is a potential way to grow. Palalaguin tayo lalo ng Panginoon. And don't be afraid. Don't be afraid to change. Who among you are afraid of changing? Naku, babait ako. Ayoko, pastor, bumait. No? Sino sa inyo natatakot magbago?
A lot of people, I want you to know, change is difficult. A lot of people are afraid of change. Yung iba, kaya di ba, ayaw magpabautismo, ayaw lumapit sa Panginoon, kasi mawawalan sila ng kasalanan. Dahil daw, sa langit daw, wala nang beer. No? May iiwanan ng kanyang adiksyon sa masasamang bagay. Ayaw niyang iwanan ng kasalanan. Mawawalan siya ng kabit. Takot na. Ayaw na magbago. Mga kapatid, pero tayong nilalang ng Diyos. Araw-araw, binabago ka ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, binabago ka ng Diyos. I want to echo one of the natural inclination of change. This was given to us by our Archbishop, Art Ferriol, if you were listening. In the book of Ephesians 3:16 to 17, apparently this was his text. The Bible says, upang inyo'y ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang spirito sa pagkataong loob. Yan, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Dito, ipinakita ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso na ang paglago, mga kapatid, ay minagaling na biyaya ng Panginoon na kung mayroon kang titingnan in verse 16, minagaling ng Diyos na lahat ng bagay, ang kayamanan ng kaluwalhatian ng Diyos upang ay ibinigay sa atin upang tayo ay palakasin. O, biruin mo yan. Kayamanan ng Diyos, kaluwalhatian ng Diyos, para ikaw ay palakasin sa pamamagitan ng kaniyang spirito. Ang espiritu ng Diyos ay nagpapalakas sa iyong pagkataong loob, the inner man. Bishop Art talks about the three important element of a human being. The number one, there is the soul of a man. That when God breathed on a man, there is the soul that was given to man. There is the physical when you were born as a human being. There is the physical. Sino sa inyo narito sa church na physical? Pastor, nasa bahay ako, natutulog, hinihili ako. No? That you have a soul and you have a spirit. There is a spirit in us. These three things is mix up of who you are. No? That a person is not just physical. Hindi ito temporal na bagay. No? As a matter of fact, a lot of people would say, do not judge the book by its cover. Kasi nga, this is just the physical. Ito'y mawawala. Oh, mga kapatid, kahit gaano kaganda ang pisikal na katawan ng tao, ngunit ang kanyang espiritu ay masama, pangit pa rin. That no matter how good-looking you are, if your spirit is dark and evil, it will never be right with God. And the good thing about this is God empowers your inner man. Oh, Christ said in Matthew 4:4 that men shall not live by bread alone, but by every word that comes out in the mouth of God. That you are not feeding the body, but you are feeding your spirit and soul. Mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos ay ibinigay na sa atin. Oh. At ang Diyos ngayon ay naninirahan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa atin.
Romans 8 verse 11, ngunit kung ang espiritu niyoong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na tumitira sa inyo. May nakatira sa inyo. Hindi kayo nag-amen. Pastor, walang, umalis na. Umalis na, hindi na nakatira dito. I want you to know that there was a spirit that lives in you. It used to be Satan in the book of Ephesians chapter 2, verse 1, 2, and 3. Na kayo'y binuhay niya nung kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Noon, ang tao, dahil sa kasalanan, ay may espiritu ng pagsuway. Espiritu ng masama. Sino ang prinsipe ng espiritu na pangulo ngayon? We're not talking about BBM. We're not talking about Trump. We're talking about the spirit who is now at work in our world today. In the social media, on TV, and anywhere you go. Ang ating kinabubuhayan ngayon ay pinaghaharian ni Satanas. At kung sino mang taong hindi makasunod sa Panginoon, ay sumusunod kay Satanas. Mga kapatid, salamat sa Panginoon, ikaw ngayon ay tinitira na ng banal na Espiritu. As a matter of fact, if you have the Spirit of God, sigurado ikaw ay maliligtas. Pastor, bago yun na. 2 Corinthians chapter 5, verse 5. Now, He who has prepared for us for this very thing is God. Ang Diyos ang naghahanda ng lahat ng bagay. Who also has given us the Spirit as a guarantee. Who wants a guarantee? Satisfaction guarantee. Guaranteed. There is a deposit. If God is building up something in heaven right now, if God is building something beautiful in the next few days, kung ang Diyos ay naghahanda ng napakagandang bagay para sa atin, ngayon pa lang, mayroong garantisado na maaasahan ka dahil ang banal na Espiritu ay ibinigay ng Diyos sa iyo. Hindi ko alam kung hindi ako makakapag-amen yan. Bakit? May Espiritu ka ng Diyos. Say to the one next to you, hindi makapag-amen. Sabihin mo, may Espiritu ka ng Diyos. You have the Spirit of God. No, Pastor, wala siyang Espiritu eh. Iba yung parang madilim eh. Parang nakangati ako pagkakatabi ko to eh. Hallelujah! Mga kapatid, mahalaga ang bawat anak ng Diyos sa Iglesia ni Kristo na binili ng dugo ni Kristo, na binigyan ng banal na Espiritu, ay garantisado, pupunta ka sa langit. Hindi pa rin kayo makapag-amen. Sabihin mo sa katabi mo, brother, pupunta ka sa langit. The Spirit of God is given to us because when you don't have the Spirit of God, you can't do anything. You don't have the Spirit of God. Let me say it again. Pag wala kang banal na Espiritu ng Diyos, you can't do it. You can't do it. You don't have the Spirit of God.
the Spirit of God is given to us. By the Spirit of God, you are enabled. Okay, ngayon, kaya mo na. No? Noon, hindi mo kaya tumayo, hindi mo kaya magpuri sa Panginoon, hindi mo kaya pumunta sa church, hindi mo kaya magbigay, hindi mo kayang magsamba. Oh? Ngayon, kaya mo nang maglingkod sa Panginoon. Why? Because the danger of immaturity. The danger of delayed reaction. The danger of not learning. The danger of not finding the truth. The danger of you not growing in the church sets you up into a very catastrophic future. It sets you up to fail. It sets you up to be minute. It sets you up to what the Lincoln Park would say, in the end, it doesn't even matter. That in the end, you're not saved. In the end, it didn't make sense. In the end, alam mo yun, parang buong buhay minahal mo siya, pagkatas hindi ka pala mahal, meron palang iba. That in the end, biro mo naglingkod ka, nanampalataya ka sa Diyos, in the end, impyerno baksak mo. Ngayon pa lang, I want you to know, don't go to church anymore. Magpakasasa ka na. Bilang na ang maliligayang araw mo. Mga kapatid, what makes sense in serving the Lord is there is a guarantee. Garantisadong maliligtas ka. Kasi ito ang biyaya. Ito ang ibinigay ng Diyos. If the Spirit of God is not important, the Lord will not send, hey, I'll just give you the Word of God. But God sent His Spirit for us that there we may be changed. How? How can we be changed? John 16, verse 13. This is important. Ang natural na pagbabago ng tao ay binibigay sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nagsasabi, gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig ang mga ito'y kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Oh, praise the Lord! Yung ating paglago is not at your own kind, not in your own way. Ang banal na Espiritu pala ay patnubay. Patnubay sa mga bata. PG 13. Patnubay, papatnubayan ka ng Diyos. The New King James Version said, He will guide you. There is a guide. There is a guide. If there's one thing that you cannot be without when you're building a Gundam, is a guide. And if there's anything that you are building, you cannot be without an architectural plan. And if there's anything that you want to build up as the church is like a house of God, you cannot be without a guide. The Spirit of God says it's going to guide you. A guide, a GPS per se. A GPS, where you're gonna go. Where are you gonna go? There is a guide. Hindi dyan, dito ka pupunta. Oh. Ito ang iyong susundin. Oh, I love the 21st century, one of the most beautiful invention of our time when you drive, because I love driving. Who among you likes driving? Hindi na kayo makapag-amen. Sa mahal ng gasolina. A GPS is one of the most beautiful, important inventions of our time. Because, number one, it can see from above. A GPS, the global positioning system, can see you. Listen, nakikita ka sa taas at nakikita
yung pupuntahan mo. Huwag ka dyan dumaan. Traffic dyan. It's kind of like our life. If you are being directed by God with the GPS, what would God say to you? Sister, mag-camp ka. Brother, mag-offering ka. Brother, huwag ka pupunta dyan. Madilim yan. Hindi po ba? It is important that because a GPS knows there is a red line. You know what red means in ways. You know what red means? Parang wala tayo sa 21st century. What red means is traffic. What red means is there is a danger ahead. Oh, if you don't listen to that, sabi nung GPS mo, diretso ka lang, huwag kang kakanan, huwag kang kakaliwa, diretso ka lang. Sabing diretso ka lang eh. Mga kapatid, whatever it is that you listen to, first, listen. Be guided accordingly. Be guided by God. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. It knows. It sees you from above. Before it happened, it already knows. Apparently, God made a way. God will make a way when there seems to be no way. Be guided accordingly. God is ahead of you. Nauna na ang Diyos upang gumawa ng mabubuting bagay na itinalaga para sa atin. Number 2, not just a guide. The Spirit of God acts to give you your schedule. It tells you your priorities. That as a guide, it tells you what you must do next. What must you be doing? That in everything that we do, the Lord equips your hearts and your minds. As a matter of fact, the knowledge that comes from God, yung bigay ng Diyos na, may bigay ng Diyos na karunungan. Ito ay galing sa Diyos. They call them wisdom. Say to the one next to you, wisdom. Romans 8:5, wisdom is the right thing to say at the right time. The right thing to do at the right time. That it is the perfect, most viable, the best thing to say, the best thing to do at your time. As if God is directing you. Shows your priority sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapwat, ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay na Espiritu. I love how the New King James translation was said, set your minds. Set your mind. Who among you had a setting on your phone with an alarm clock in the morning? It sets you up to attend devotion. You set it. You know what set means? There are many things that you need to do in advance. You got to be set. From the words of ready, get set. I relate. Let's do it again together here in Novaliches. Ready. Ready. Get set.
Gotta go. You see that? Do you see that? Hindi ka pwede mag-go. Go ka ng go. Hindi ka pa nga ready. Di ba? You know, one of the worst thing to ever do. Have you ever came to a wedding without being set? You ever come to church? Nakalimutan mo, wala kang kilay. Oh yeah. Oh yeah. I've seen people like that. Like, sabi ko, sister, nakalimutan mo yung kilay mo. What the? Have you ever come to church and you're not set? Maaaring naghanda ka ng gusto. Pero pag hindi mo hinanda ang puso mo, mga kapatid, baliwala ang pagsamba. Set. Not just your body, your clothes, your minds. Get ready. Yeah, I'm going to listen to the Word of God. The Word of God is going to change me. I'm going to set my mind on things that is above. I'm going to get ready. Usually pag linggo, nag-uusap kami ng mga kalalakihan kung magra-rides kami sa Wednesday. We're setting ourselves. Kasi si Brother James hindi na matuloy-tuloy. If you do not prepare in advance, your mind, hindi ako makakakamp. Hindi ko naman napaghandaan yan eh. Hindi ako makakapaglingkod ngayong umaga. Hindi ako nakapaghanda. Mga kapatid, mahalaga, you are set. Set. Number 2, you now have, because you have the Spirit of God, you have the resistance, Galatians 5:16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Now you have resistance around you. There is double resistance. You have 50% more chance of resisting the devil. The Bible said, he will flee from you. Ngayon, mas malakas na ang iyong kalasag at ang iyong pag-iisip at ang iyong spirito na sagkain, iwanan, to resist the devil. Uy, punta tayo sa ano? Hindi, punta ako sa church. Uy, ano tayo? Pag tumawag yung ex mo, no, I'm not. No? Pag tumawag yung kasalanan mo, no, I'm not. Hindi nawawala yan, mga kapatid. Nariyan pa rin sila, nagbabantay sa gabi at ang kanilang mga matay yellow. They are still there. The enemy does not stop, especially now. But today, when you have the Spirit of God, you have resistance around you. You can say no. Say to the one next to you, no. And you know what no means, right? No is... Yes? Yes. No! No is no. You tell the devil, no, not today. Sibahin mo ba? Not today. As a Christian, this is the problem with Christians. They always say yes. Ang problema ko rito no? Sa Novaliches, lahat ng lumalapit sa akin, yes ako ng yes. No? Pero as a Christian, you have to learn how to say no. Say it to the one next to you, no. Huwag ka matulog. Don't sleep. No. Huwag ka mangutang. No. May jowa ka. No! Don't do that. Now you can say no. One of the most powerful word you could ever learn to know. Apparently, ngayon sa mga millennials, parang lahat go lang ng go, di ba? Parang as a matter of fact, no hurts. No? Oh yeah? No, ano sana ganun sa... No! Learn to say no.
You cannot euphemize yourself. The problem with our world is, this is the problem with Christians. They say yes to everything. They say yes to God in camp. They say yes to the Satan after camp. No. Learn to say no. Resist the devil. Because now you have the Spirit of God. Next, when you have the Spirit of God, 2 Corinthians 3:17. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. You're free. Malaya ka na. No? Say to the one next to you, malaya ka na. Malaya ka na magpuri sa Panginoon. Oo. Malaya ka maglingkod. Oh, sino sa inyo pinipigilan maglingkod? I remember. I had a job back then. Mr. Friol, it's unfair that you don't go to work on Sundays. I want you to know that this is a hospital and you have to work on Sundays. You have the wrong job. Paano ba naman? For 6 months, I haven't been working on Sundays. It is a beautiful testimony. Nakilala na ako ng HR. Kilala na ako ng HR. Na talaga tong si Periol ay hindi nagtatrabaho ng linggo. Simulat sa pool, hindi ako nagtatrabaho ng linggo. Minsan lang. Kailangan no? Minsan lang. Pero alam na sa HR na kung gusto mo magtrabaho ng linggo, lapitan mo si Periol. Ibibigay niya yung linggo niya sa'yo. Wala nang usap-usapan, wala nang bayad-bayad. Kahit overtime pa yan, kahit Pasko pa yan, ibibigay ni Periol ang linggo sa'yo. Learn. Learn to do that. Because you're free. Your work, the number one enemy of people who doesn't go to church. Number 1, work. Number 2, money. Number 3, relationship. Number 4, ambition. Whatever it is that sets you up, I want you to know, we're free. I'm free to do the will of God. You're free to come to church. You're free to dedicate, by the grace of God, the Novaliches local church, sa biyayan at kahabagan ng Panginoon, isa sa pinakamaraming nagtatalaga. Dito sa Nova, ang dami nagtatalaga. Walang kabataan dito na hindi naiisip ang pagtatalaga. Why? Wala nang ibang sinabi yung pastor kung hindi pagtatalaga Pag hindi kayo magtatalaga, why? Because you're free. You're free. Do not use freedom to do what you want. Do not use freedom to follow Satan. Use your freedom to follow the will of God. Romans 12:1, 2. You can't, you know what? This should be your verse. Should be your verse. Kaya nga mga kapatid, pinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na inyong katampatang pagsamba. Na huwag kayong magsiyaw sa sanlibutan unti, kundi mag-iba kayo ng pag-iisip. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Change your mind. Change your mind. Imagine if the church doesn't have dedication. Sige nga,
Dito sa Port Watch, tanggalin na natin ang pagtatalaga. How could I even say, guys, magtalaga naman kayo sa Panginoon. Oh. Eh, ikaw nga, pastor, di ka nagtatalaga? How can you say, give to God, when you cannot even give yourself to God? How can you say, come to church, you don't even go to church? How can you say, mga kapatid, thanks be to God, in the church, especially during camp, may panahon ng pagtatalaga. Eh, yan ang wala ibang church. Bakit? Sa ibang church, lahat bayad. Bayaran eh. Oh. Minsan naawa nga ako dito sa mga volunteers natin, itong media, hindi na natutulog, hindi pa naliligo, hindi, wala na. Wala pang dorm minsan, katabi ipis, minsan nakakagat pa ng daga. Sino kumagat sa'yo? Daga. Sure ka, daga. Bakit? May iniwang pagtatalaga. I can imagine a church kung lahat ibayaran. Si Brother Tyson, William, hindi natin kayang bayaran. We have teachers here, by the way, my hat's off to all the teachers, especially to the teachers, na kung ganun na lang, dito na nakatira sa church. Lahat ginagawa. Oh, parang Bible student, ewan ko ba di pa ito nagtatalaga. May mga teachers na ganyan. Kulang na lang magtalaga. Oh, si Brother Monrich, dito ba? Ang laki ng Thanksgiving nito. Pero hindi na nasiyahan sa pagbibigay ng malaki, nagtalaga pa. Imagine a church without dedication. Imagine a church kung magiging volunteer ka lang lagi. O, tatanda ka, volunteer ka. Imaginein mo yan, hindi ka nakapagtalaga. Kasi ang pagtatalaga, hindi lahat sa lahat yan. No? Hindi yan sa lahat, mga kapatid. Pero yung kinakatok ng Diyos, ang puso mo, tugudug, tugudug, tugudug. No? Dahil ang Diyos nais kang magtalaga, nagtatalaga yan. Oh, mga kapatid, biyaya ng Panginoon. Dito sa Novaliches, maraming ministro na ang nanggaling dito. Talagang ang kultura ng mga taga Novaliches, marunong magtalaga. Bakit? Malaya. 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 They are free. Oh, they are free to do the will of God. They have liberty. No? Ano sila? Malaya sila. Sino pumipigil sa inyo na magtalaga? Ano pa gagawin ninyo? Oh? Mag-aalaga kayo ng anak forever? No? May apo na kayo? Ano ba? What is your retirement plan? Wag talaga na kayo sa Panginoon. Total, napalaki mo na yan. By the way, baguhin nyo yan sa inyong pag-iisip. You know, we grew up in the States. When you turn 18, lahat ng 18 na, magsabi na amen. Lakpas ng 18, magsabi na amen. When you turn 18, your parents doesn't owe you a dime. I don't owe you anything to feed you and pay for your rent. You gotta be responsible. Mga kapatid, yung iba, pinanganak na, pinag-aral na, nag-asawa na yung anak, nagkaanak, aalagaan pa yung apo. No? There's nothing wrong with that. They call that love. Pagmamahal yan eh. No? Pero mga kapatid, baka nakakalimutan nyo, may mas mahalagang pag-ibig sa Panginoon. Ang pag-ibig ng pagtatalaga sa ministeryo. No? Pagtatalaga. Mga kapatid, hindi lang yan sa youth. Mas lalo sa youth, di ba? Di ba, youth? Sa atin, wala namang kayong anak, wala namang kayong asawa,
that we know of, magtalaga kayo. Ba't kayo magpapagamit sa pera? E di, tanungin niyo yung kapatid na nagtrabaho sa ibang bansa, na hanggang ngayon ay nagtatrabaho. There's nothing wrong with that. Pero pinili niya yun eh. Kaya lang ngayon, 65 na siya, pero nagtatrabaho pa rin sa ibang bansa. Hindi na makauwi. Ang masama nito, nagkagera pa. Ayun, patay sa gera sa Saudi. Ano ginawa sa buhay? Buong buhay niya, naghanap ng pera. Bakit? Yun ang gusto niya eh. Mga kapatid, money does not make a person live. May mga taong nabubuhay hindi sa pera. May mga taong nabubuhay sa pagtatalaga. So don't make that an excuse. Kaya lang, masipag ako eh. Hindi. Hindi yun totoo. Matthew chapter 6, I want you to read that. Yung ibon nga sa parang binubuhay ng Diyos. Ikaw pa na anak ng Diyos. Hindi ka pa babayaan ng Diyos. Huwag kang matatakot. No? Kaya mga kapatid, ito, now you are in God. You have the freedom to follow God. What else? You have the capacity to partake. 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4 is the hallmark of having the Spirit of God na ikaw ngayon ay nakakasunod. Sabi diyan, yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ng lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanyang tumawag sa atin, sa pamamagitan ng kanyang sariling kalwalhatian at kagalingan. Na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, makibahagi ka. Ngayon, bahagi ka. O hindi ka Nako, sino sa inyo ket-ket? Saling pusa. Saling ket-ket. Hindi ka you don't belong. That's the worst thing. Nung bata kami, nako, pag sinabing ket-ket ka, yan ang pinakamasakit. No? That you don't count. That you're just there. No? O sabihan kang ampon. Di ba? Tinutokso yung mga bata. Ampon, ampon, ampon. Ako, ang sakit nun. Iyak ako ng iyak. Kasi sinasabi sa akin, ampun daw ako eh. Kasi bunso eh, di ba? Alam mo naman sila, inggit. Anyways, ba't ba tayo napunta ron? Now you can partake. Ngayon, makakabahagi ka na. You could sing all you want. You can sing, the grace of God. You could sing all the love of God forever. No? Now you can partake. And lastly, this is where we end. You could change. Change is good. James 1 verse 12 to 19. This is the path to grow. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Huwag sabihin ng sino man na pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya manunukso sa kanino man. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magagawin, mga kahalayan, kung maipaglihi ay manganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Sa kanyang sariling kalooban ay
Kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Magmakupad sa pananalita. Magmakupad sa pagkagalit. These are the hallmarks of a changed man. You're not easily tempted. You have changed. Hindi ka na marupok. Hindi ka na madaling madaya. Hindi ka na na-scam. Hindi ka na nagogoyo. Hindi ka na natutukso. Natutukso ka pa rin. Pero hindi ka nagpapatukso. No? Dito, ipinapakita ni Apostol Santiago na ngayon tayo ay binabago ng Diyos. Mga kapatid, salamat dahil ang Panginoon ay ibinigay sa atin. At ngayong umaga, binibigay ng Diyos ang kanyang Espiritu. Doon sa mga sasampalataya sa Panginoon. Lord, we thank you. You're so kind. You're so good to each and every one. Napakabuti mo sa amin at hindi mo kami pinabayaan. Minsan pa, mangusap ka. Ikaw ang magpalakas. Ikaw ang bumuhay sa aming spirito. Kung kami nahiwalay, kung kami, O Diyos, ay naging mabagal sa pagsunod, kahabagan mo kami. Paging dapatin mo ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.